So yun, no, sabi nga sa kasabihan, no, buti pa yung pera may tao, yung tao walang pera. So yun guys, no, mamaya samahan nyo ako mamaya, no. I shine so bright you might go blind, blind, blind when I walk through the. So yun guys, good morning and welcome back to our YouTube channel, Saminado Family. Kung bago pa lang kayo sa channel namin, huwag nyo kalimutan mag-like, share and subscribe, at huwag nyo rin kalimutan i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin paparating na videos. So ngayong araw guys is kagagaling ko lang ng motor registration. So yun, nag-change tayo ng license plate kasi faded na yung ating license plate. So i-share ko lang sa inyo guys yung ibang konting na experience ko ngayong umaga regarding dun sa pagkuha ng bagong license plate dito sa amin sa Newfoundland and Labrador. So napakabilis guys, no, napakabilis ng proseso ng pagkuha ng license plate dito sa amin kasi ibibigay mo lang sa kanya yung license plate mo, yung registration form mo, tapos yung driver's license mo. Ganun lang guys kasimple. Kukuha ka ng number dun sa kiosk, tapos yun pipila ka na, tapos napakabilis guys, napaka convenient ng service nila, no. So isa yun sa mga na-experience ko dito na napakaganda nung services nila dito pag regarding dun sa mga sa vehicle, no, sa motor registration. So ngayong araw guys may activity naman ako after kong pumunta ng motor registration. So bumalik pala muna ako guys kasi hindi ko matanggal yung license plate ko kasi medyo rusty na siya, no, rusty. So penetrate ko muna siya ng WD-40. So yun, awa naman ng Diyos, natanggal siya kaagad, no, kasi yun nga, penetrate mo lang naman siya pag rusty siya. So after that yun, ngayon magbibenta naman tayo ng kalakal, magkakalakal naman ako, no? Tingnan natin guys kung magkano yung kikitain ko ngayong araw to sa kalakal, pambilin tubig. Let's go! So ilapit-lapitan natin ng konti yung sasakyan, no, kasi medyo malaylay ng konti. So yun guys, i-load na natin, no. Load na natin.
So yun naikarga na natin lahat. Hindi ko na naubos karga kasi marami na yung nakarga ko, tapos marami pa dito. Bali may yelo, natabunan ng yelo. So sa spring na lang siguro pag naubos na yung yelo, no? So yun samahan nyo ako at tingnan natin kung magkano ang kikitain natin ngayong araw to sa pagbibenta ng bote dito. So yun travel na tayo papuntang Green Depot. 5 minutes lang naman yata to, wala pang 5 minutes drive, mabilis lang. Pambili tayo ng tubig kasi wala nang tubig sa bahay. Yun parang balik taya lang din balik bibili ka, tapos yun yung pagbibentahan mo nung bote, bibili mo naman siya ng tubig. Bumalik din sa iyo yung ininom mo, yung binili mo, iinumin mo ulit. So yun guys, ang kapal talaga ng yelo ngayon guys, kung mapapansin nyo guys, spring na daw yan, spring na, pero yan, ganyan pa rin kakapal yung ice dito sa amin. So mamayang tanghali, ayon sa forecast, may panakanakang pag-ulan, panakanakang pag-ulan. Meteorologist. Yun nga, may panakanakang pag-ulan daw mamaya ang mga alas 12. Ewan ko. Kasi guys, medyo nakaka-distract din sa pagdodrive yung yelo, Kung bago pala kayo dito sa Canada, nakaka-distract yan kasi unang-una, blind spot yan, blind spot kapag nasa intersection kayo, or to turn right or left turn kayo, yan. Delikado rin yan. Maraming mga sasakyan na aksidente dyan, pagkagaling sa kanto, kakanan, ganyan. So delikado yung ice na yan, kumbaga. Kaya ko din, pinagpipray ko na sana mag-melt na siya, para tuloy-tuloy na yung ng spring. Tsaka isa pa, oh my god, ang mahal ng gas grabe, nagmahal na naman ng gas. $1.77 na naman So yan guys, share ko lang yun. Kapag spring, dapat talaga yan, maganda yan, mawala na yung mga snow na yan, kasi isa rin yan sa mga cause ng accident dito, yung blind spot. Hindi mo agad makikita, kagaya nung nakaraan dito guys sa may bandang store namin, may nabangga yung lalaki. Buti mahina lang, kasi guys, blind spot, hindi niya makita yung pedestrian na tumatawid, sa pedestrian tumatawid yung tao. So parang hindi niya napansin na yun, napaparating yung tao na sa gilid ng ice, tumitingin siya sa sasakyan left and right. So isa siya sa parang naging, buti yung tao hindi nagalit, hindi sa kanya nagalit na yun nga, nabangga niya. Hindi naman ganun kalakasan, pero syempre as a driver dapat talaga aware tayo sa mga activity na nangyayari sa kapaligiran natin. So yun, malapit na tayo sa Green Depot. 2 minutes drive na lang pala ito Yan, malapit na tayo. So Green Depot, ayan, Scotia Recycling Limited, sa mga bago sa Newfoundland and Labrador, dito sa lugar namin sa Mount Pearl. So yun dito kayo pupunta sa Recycling Center. Yan drive-thru tayo, may drive-thru sila guys. So try natin mag-drive-thru kung open sila, para meron open sila. So magda-drive-thru tayo para mabilis lang tayo makaano, Ayan. Drive-thru tayo. Ayan guys, open yung roll up nila guys. Ayan, napaka-convenient guys kapag ganyan guys, yung may kapag ganyan. Dito tayo sa kabila. Ayan.
Diretso na tayo ng Dominion ngayong araw, guys. Bibili tayo ng tubig. Grabe, laking tulong. Medyo malikot yung camera ko, guys, kasi nagda-drive tayo, no. Ay, mga activity ko ngayong araw. Tingnan natin mamaya kung makakapag DoorDash tayo mamaya. Kasi ano tayo eh. Ayan. Diretso na tayo sa Dominion. After kong kumuha ng license plate, benta ng basura, diretso ng Dominion, kuha tayo ng tubig. Wala ng tubig sa bahay. Yun guys, no, dito sa Canada guys, ano, pagbaguhan kayo at ano, diskarte lang dito guys. Mabubuhay kayo talaga dito guys, in case ano, sa Pilipinas kasi guys, medyo ang pinagdaanan ko kasi dyan is hindi rin ganun kaganda eh. Unang-una nagta-transportation ako dyan, tapos yun nga, traffic congestion, no, araw-araw, tapos yung sahod mo ang baba. Yan, isa sa mga experience ko sa Pilipinas. Mahal ko yung bansa ko guys, mahal ko yung bansa natin Pilipinas, no. Pero kasi guys hindi niya kayang ibigay yung pangangailangan ng family ko. Kumbaga, yun talaga diskarte din sa Pilipinas, kahit saan naman siguro dapat may diskarte ka talaga dapat, no. Pero syempre guys, iba pa rin yung pagdating ng araw may peace of mind kayo, no. Yun, isa pa rin yun sa pinakang makakapagbigay para sa akin ng kaligayahan ko, na makikita ko yung pamilya ko na masaya, na walang iniisip, kundi yun nga, although kailangan talaga mag-work dito, no, pero kasama na sa buhay natin yun eh, bilang mahirap, no. So talagang magugutom ka pag hindi ka nag diskarte, no, sikap sa buhay. Yun guys, dito sa Canada guys, hindi mo kailangan maging maarte dito, no. Magiging maayos ka dito basta ano ka lang, focus ka sa goal, hindi kung ano-ano ginagawa mo, mga luho, mga ganun. Makakaano ka dito guys, makaka-survive ka dito, promise. So yun na guys, no, yan, maraming salamat sa walang sawang suporta, no.